research na ba kayo? Wait, alam niyo na ba ang research variables? Research variables? Ito nga ba yung may classification of variables, levels of measurement, population and sample, at sampling methods? Ano nga ba ang research variables? Magandang araw mga bata. Ako ang inyong kwento teller, Miss Chayan. At ngayon, ipapakita ko sa inyo ang mundo ng numero. Una, ang discrete variables. Ito ang numero na hindi maaaring magkaroon ng in-between. Halimbawa, ang bilang ng mga kenting ito. 1, 2, 3, 4, 5. Pero may mga numero din na maaaring may in-between. Ito ang tinatawag natin continuous variable. Halimbawa na lang ay ilang oras na kayong naglalaro sa araw na ito. May mga numero naman na tumutukoy sa kalidad at uri na ito. Halimbawa, ano ang paborito mong kulay? Ito ang tinatawag nating qualitative variable. Pangalawang uri naman nito ay ang quantitative variables. Ito naman ay tumutukoy halimbawa sa ilan ang paborito mong guro. Ikatlo, may mga numero ang nakadepende sa ibang bagay. At ito ang tinatawag natin dependent variables. At ang halimbawa nito ay kung masigla ang iyong katawan. Nakadepende ito sa pagkain iyong kinakain. Kaya kung ikaw ay kumakain ng masustansyang pagkain, katawan mo ay sisigla. Wow! May mga numero naman na hindi na kailangan depende sa iba. At ito ang tinatawag natin independent variables. Halimbawa, sa iyong research ay gusto mong alamin ang relasyon ng dami ng dilig sa paglago ng iyong halaman. Ang tinatawag natin independent variables ay ang dami ng dilig kung saan dumedepende naman dito ang paglago ng halaman. At ito ang tinatawag nating dependent variables. Dumako naman tayo sa univariate, bivariate, at multivariate. Alamin natin ano ang magkakaiba dito. Una, ang univariate. Ito ay gumagamit lamang ng isang variable. Halimbawa, ilan ang mga bata sa loob ng silid-aralan? Kayo, ilan ba kayo sa loob ng silid-aralan ninyo? Pangalawa, ang bivariate variable. Ito ay gumagamit naman ng dalawang variable. Halimbawa ay edad at timbang ng mga bata. At ang panghuli naman ay multivariate. Ito naman ay gumagamit ng madaming variables. Halimbawa ay ang edad, kasarian, at uri ng trabaho ng mga tao. Hi, ako si Aliyah. Ako si Aliyah at pag-uusapan natin ang apat na method, way, or measurement meron ng isang research variable. Itong mga measurement na ito ay ginagamit paano nga ba sukatin ang population or sample. Ano-ano nga bang mga ito? Nominal, ordinal, ratio, and interval. Nominal measurements ay isang uri ng measurement kung saan sinusukat nito ang isang population or sample na bumabase lamang sa description ng isang subject. Halimbawa, ang gender at sex ng bawat mag-aaral sa SLSU. Let's say the population of students in SLSU consists of 60% girls and 40% boys. Ordinal measurements. Ito naman yung uri ng measurement kung saan sinusukat naman ito ang isang population or sample na bumabase sa description at ranking ng isang subject. Halimbawa, ang rank or place ng mga contestant sa isang quiz bee. Let's say, the ranking system of the winners in quiz bee that consists the third place, second place, and the first place. Interval measurements ay isang uri naman ng measurement kung saan sinusukat naman ito ang isang population or sample na bumabase sa description, ranking, at evenly spaced na data ng isang subject. Ito rin ng kind ng measurement na walang true value ang zero. Halimbawa, ang pagsukat ng temperature sa iba't ibang bahagi ng parte ng mundo. Let's say the temperature in the Philippines is 33 degrees Celsius and the temperature in the Australia is -40 degrees Celsius.
Hello viewers! Ako nga pala si Ian, ang inyong partner para sa segment na ito. At ang ating segment ay namagatang... Ang population ay ang kabuuang bilang ng mga taga-tugon sa napiling lugar ng isang research. Sila yung papasa sa hinihing criteria ng mga mananaliksik. Halimbawa, gusto mong gumawa ng research tungkol sa mga tricycle drivers. Ang tricycle drivers ang iyong magiging mga respondents, samantalang ang kabuuang bilang naman ng mga tricycle drivers ang iyong magiging population. Pag sinabi naman natin sample, ito ay ang bahagi ng populasyon na nagre-representa sa kabuuan. 괜찮아. Parang itong ensaymada na to. Hindi mo naman kailangang tikman siya lahat para masabi yung matamis. Essential steps in determining the sample size. Una, hanapin ang lugar kung saan pwedeng makita o mahanap ang iyong magiging sample. Dalawa, mag-set ng criteria upang mas mapaliit pa ang iyong magiging sample. At ikatlo, gumamit ng formula upang mas makita ang final na bilang ng sample size. At ito na ang ating formula na gagamitin para sa sample size. Ang maliit na n ay nagsisimbolo sa sample size kung saan ito ang iyong hahanapin para sa formula na ito. Ang malaking n naman ay ang nagre-representa sa kabuuan ng bilang ng populasyon. At ang maliit na i naman ay ang nagre-representa sa estimated margin of error na makikita sa isang standard table. Hello viewers! Magandang buhay! Ang ating segment para sa araw na ito ay pinamagatang sampling methods. Sa pagkuha ng sample sa isang population, meron tayong dalawang paraan upang makuhay. Ito ay ang probability sampling at ang non-probability sampling. Pero, kuhanin lang natin kung ano ang probability sampling. Ang probability sampling ay isang paraan ng pagkuha ng sample kung saan ang lahat ng miyembro ng population ay may non-zero probability na mapili. Ibig sabihin, lahat sila ay may tsansa na mapabilang sa sample. Ang simple random sampling ay ang pinakakaraniwang uri ng sampling sapagkat lahat ng miyembro ng populasyon ay may pare-parehas na tsansa na mapili. Kagaya na lang ng palabunotang hawak ko. Lahat sila ay may pare-parehas na tsansa na mabunot. Sapagkat hindi ko naman alam kung sino ang aking mabunot. Hindi ko sila kilala. Ang stratified random sampling naman ay ang pagkakahati ng iyong magiging sample sa ilang mga criteria, kagaya na lamang ng edad, kasarian, edukasyon, at marami pang iba. Kagaya na lamang nitong dalawang palabunutan na ito. Pinaghati ko sila sa kanilang kasarian, kung saan merong babae at meron din namang lalaki. Ang systematic random sampling naman ay ang pagpili ng iyong magiging sample base sa kung pang ilan sila sa iyong listahan ng mga pangalan o talaan. Kagaya na lang pag pinagsama ko itong dalawang at ginawan ko ng isang listahan. Halimbawa at gusto kong kuhanin ang bawat ikalima ng listahan. Yun ang tinatawag natin systematic random sampling. At ang panghuli ay ang cluster sampling. Sa cluster sampling, mahahati ang iyong samples sa bawat lokalidad o bayan o pamayanan kung saan nandun ang iyong magiging sample. Kagaya na lamang nitong 4 na cups. Sila ay nahahati base sa kung ano ang barangay nila. And for the last part of this presentation, ako nga pala si Anna. At ngayon, pag-uusapan natin ang non-probability sampling. Ano nga ba ang non-probability sampling? Non-probability sampling is mostly used in qualitative research. Dahil hindi tulad ng probability sampling that generalize the data, ang non-probability sampling ay mas nagpo-focus sa richness and depth ng data. Kaya naman, ang pagpili ng mga respondents dito ay hindi randomized controlled.
dahil mas bumibased ang researcher sa kanilang sariling judgment. Kaya naman, let's take a look sa mga examples and types nito for better understanding. First ay ang purposive sampling. Ito ay bumibase sa judgment ng researcher, kaya naman tinatawag din itong subjective and selective sampling. Halimbawa, you need to know the correlation of social media and mental health. Kaya naman, ang kinuha mong respondents ay 10 to 18 years old na babae sa iyong barangay kasi yun ang alam mong mas engaged sa social media. Again, it is based on the judgment of the researcher. Second type of the non-probability sampling is the convenience sampling. Ito ay bumibase sa kung sino ang mas convenient na respondent at a particular time. Ito ay kadalasang ginagamit para mabawasan o mas mapadali ang oras ng pagsusurvey or interview. Halimbawa, you need to know the correlation of religiosity of the family members and its family structures. Kaya naman, ang kinuha mong respondents ay mga ka-churchmate mo kasi mas mapapadali ang pagkalap at pagsasagot ng mga questionnaires. And then the third is the expert sampling. Ito ay ginagamit ng researcher na kung saan it requires individual with high level of knowledge about the particular subject of your research or topic of your research. Sa madaling salita, kailangan ang respondents dito ay may sapat na kaalaman sa research na gusto mong i-conduct. For example, your study aims to investigate the correlation of the nervous system and the behavior of vertebrate mammals. Thus, kaya naman kinuha mong respondents ay neurologists, neuropsychologists, and biopsychologists. Dahil sila ang may sapat na kaalaman dito. Another is the quota sampling, where it relies on the non-random selection of predetermined number or proportion of units. In simple words, ang sample na ito ay may target number of respondents lamang na kailangang abutin. Halimbawa, you want to compare the academic performance of boys and girls in your section. Kaya naman, nag-set ka ng number na dapat merong 50 girls na respondents and 50 boys na respondents. At yun ang tinatawag nating quota. And last is the snowball sampling, where new units are recruited by other units that parts of the sample. Meaning, yung original na kasama sa sample ay nag-recruit or nag-recommend ng iba pang maaaring makilahok na pwede sa research na gusto mong i-conduct. Kadalasang ginagamit ito kapag masyadong mahirap humanap ng respondents dahil masyadong confidential or tabu ang info na maaaring makalap dito. Halimbawa, you want to conduct a study related to a person who have rare disease. Maaring may makalap ka pero hindi sapat. Kaya naman yung isa mong respondents ay nag-recruit or nag-recommend sa'yo ng kakilala niya na pwedeng tumulong sa research mo. And that's it for the non-probability sampling. Hope you understand it. Diyan nagtatapos ang aming pagtatalakay sa mga dapat isaalang-alang na importanteng bagay sa pag-conduct ng isang research. Pero may isa lang kaming tanong. Handa na ba kayo? Hanggang sa muli.